Sa kanilang paghahangad ng kalinawan, karamihan sa mga lalaki ay sinusundan ng mga salita ng isang babae na parang multo. Hindi napapansin ang mga pahiwatig na naglalahad ng lahat. Ngunit paano kung ang pinakamakagising na senyales sa lahat ay ang kanyang tuwirang pagamin sa pamamagitan ng katahimikan? Kapatid, hinahamon ka ng pagnanasa na makita ito sa pagtatago sa anino ng kanyang mga salita sa halip na magpahayag ng lantad. Aalisin natin ang mga ilusyon ngayon. Isasalin natin ang iyong paggalito tungo sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsusuri sa masalimuot na wika ng puso ng isang babae. Isipin mo ang dami ng relasyon na nawala sa'yo dahil narinig mo ang mga salita pero hindi mo pinansin ang apoy sa ilalim nito. Ito ang walang halong katotohanan, hindi laro o manipulasyon. Ilalapat natin ang karunungan ng mga Stoiko tulad ni Epictetus na nagturo na ang ating mga interpretasyon, hindi ang mga pangyayari, ang nakakaabala sa atin sa kanyang mga senyales. Sinusuportahan ito ng psikolohiya. Ang kakulangan ng tunay na emosyonal na pahiwatig ang nagpapataas ng dopamine kaysa sa hayagang pahayag. Matututuhan mong basahin siya ng kalmado, malalim at walang ilusyon, tulad ng pagbabasa ng isang pilosopo sa mga bituin. Tulad ng isang mandirigmang bulag sa labanan, maaring masakit na mapagtanto na hindi mo napansin ang mga senyales na ito noon. Ngunit ang pagdurusa ang napapalakas sa iyo. Bigyan ka namin ng emosyonal na X-ray vision, hindi na paghihinuha-hinuha, kundi ganap na pagkahusay. Batas 1. Ang alingaw-ngaw ng agarang tiwala. Parang matagal na kitang kilala. Pansinin ito. Sabi niya ito ng basta-basta, marahil pagkatapos ng isang makabuluhang pag-uusap o sabayang pagtawa. Parang matagal na kita kilala. Huminto ka, kahit na ituring mo lang itong magalang na usapan. Ito ay isang senyales ng kapanatagan mula sa kanyang kaluluwa, hindi lang basta-bastang kwentuhan. Sinasabi niya ito, pero bakit? Sa psikolohiya, ito ay senyales ng maagang emosyonal na pagkakaunawaan dahil ang kanyang utak ay naglalabas ng mas mabilis na bonding hormone na oxytocin kaysa sa karaniwan. Nabigbas mo ang kanyang mga hadlang nang hindi gumagamit ng puwersa sa isang mundong puno ng mga walang saysay na panghuhusga at mga pusong nakasara. Sa pilosopiya, pinaalalahanan tayo ni Epictetus na bagaman tayo ang may hawak ng ating mga gawa kaysa sa ating mga persepsyon, ang iyong tunay na presensya ay nagbibigay daan sa kanya upang alisin ang kanyang maskara. Walang pagpapanggap, walang filter, isang dalisay na koneksyon. Sa kabilang banda, ang lalaking sobrang pagpipilit ay lumilikha ng mga pader, samantalang iniimbitahan mo siyang kumasok sa pamamagitan ng iyong katatagan. Isipin mo ang tagpo. Papasok ang dapitapon sa mga bintana ng payapang cafe kung saan kayo naroroon. Matapos siyang magbahagi ng kwento mula sa kanyang mga unang taon, siya ay huminto sandali bago kayo natitigan. Kakaiba, parang matagal na kita kilala. Yumuko ang kanyang katawan at naging mas malambing ang kanyang tinig. Sa isip niya, sa wakas, may isang taong hindi ako pinipilit na baguhin ang sarili ko. Sa gitna ng kaguluhan, ikaw ang naging emosyonal niyang sandigan. Ang aral? Ganoon ang reaksyon ng lalaki, kaya huwag kang mag-alala o masyadong mag-isip. Ang nakakatawa, ganoon din ang nararamdaman ko, ay isang kontroladong nakakatawang tugon. Malamang ikaw ang nagpursigi sa akin sa nakaraang buhay. Katulad ni Marcus Aurelius, pinagtitibay nito ng walang pagkadismaya na sumibol ang pagkakasundo kapag tumigil tayo sa pagtulak. Unawain mong mas mahalaga ang emosyonal na kaligtasan kaysa sa mga diamante. Asikasuhin mo ito, kapatid, o hayaang malanta ito na parang hamog. Batas 2. Ang pagsisimula ng pagiging madaling masaktan. Isa ka sa pinakamatalik kong kaibigan. Maaring kumunot ang iyong ego kapag narinig mo ito. Isa ka sa pinakamatalik kong kaibigan. Sonang pangkaibigan? Huwag kang magmadali. Ito ay isang paanyaya na nakabalot sa pag-iingat, hindi isang pagtanggi. Tingnan ng mas mabuti. Sa usapin ng pag-uugali, madalas sinusubukan muna ng mga babae ang emosyonal na pagiging malapit sa pamamagitan ng pagkakaibigan, ang prinsipyo ng kakapusan na gumagana, kung saan nabubuo ang tunay na ugnayan batay sa tiwala kaysa sa pagnanasa. Ikinukwento ko sa iyo ang mga bagay na hindi ko ikinukwento sa iba, sabi niya,
Sinusubok ang iyong kakayahang harapin ang kanyang mga kalaliman nang hindi tumatakbo. Itinuro ni Seneca sa Stoicism na namumulaklak ang pagkakaibigan kapag nagbukas ang mga kaluluwa ng tao nang hindi umaasang may kapalit. Huwag mong sayangin ang kanyang pagiging bukas sa takot. Nararapat ka rito. Isipin mo. Ang mga text na ipinapadala ng hating gabi ay nagiging tawag sa telepono. Tumatawa siya sa iyong pananaw at nag-iiyak tungkol sa isang masamang araw. Sinasabi niya, "Isa ka sa mga pinakamatalik kong kaibigan," sa isang mabait na tinig. Sa isipan niya, naiintindihan niya ako. Presensya lang, walang paghatol. Kapag nagkaroon ng pagigting, bumubuo kayo ng isang mapayapang alyansa, habang ang desperadong lalaki ay itutulak ang romansa. Kabuuan. Huwag kang umatras, ngunit tumugon ng may kapanahunan. Dahil bihira ang tunay na koneksyon, malaki ang kahulugan nito. Gayunpaman, naniniwala ako na may mga romantikong epekto ang pagkakaibigang ito. Banayad nitong sinusubok siya, pinagtitibay ang koneksyon. Tandaan na ang pagkakaibigan ay madalas na pundasyon ng atraksyon. Kung hindi mo ito mapapansin, ikaw ang tangang hindi pinapansin ng kislap at hinahabol ang paputok. Batas 3. Iba ka talaga sa iba. Ang pagbibigay diin sa pagiging individual. Habang kumikislap ang mata niya, sinabi niya, "Iba ka talaga sa iba." Parang karaniwan pakinggan? Hindi, kinikilala niya na ikaw ay natatangi sa gitna ng dagat ng pagkakapareho. Ito ay nagpapagana ng tinatawag na novelty bias sa sikolohiya, kung saan tumataas ang dopamine niya bilang tugon sa hindi mahulaan mong pag-uugali. Hindi sa magulong paraan, kundi sa isang tunay na paraan. Sa pilosopiya, tinalakay ni Nietzsche ang tungkol sa Übermensch na nanhingibabaw sa kawan. Naabot mo ito sa pamamagitan ng pakikinig sa halip na mangaral at pagbibigay ng kapanatagan sa halip na ego. Nararamdaman niya na hindi ka lang naghahangad sa kanya, kundi nakikita mo rin siya. Pagkakaiba, hinahalina mo siya sa pamamagitan ng emosyonal na lalim, habang ang karaniwang lalaki ay nakakabagot dahil nakatuon lang sa sarili. Nakahanda na ang eksena. Isang maingay na party kung saan natatabunan ang mga boses. Tinanong mo ang tungkol sa kanyang mga libangan sa halip na sa kanyang trabaho. Tumigil siya at numiti. Iba ka talaga sa iba. Monologo niya sa sarili. Nakikipag-ugnayan siya, hindi nagpapanggap. At panghuli, walang script. Payo. Iwasan ang pagiging masyadong mapagkumbaba sa pagsasabing, "Katulad lang ako ng iba." Akuin ang responsibilidad. Natutuwa akong napansin mo. Epektibo pa rin ang pagiging tunay. O katusuhan, iba ka, parang isang functional na Martian. Pinapabilis nito ang dinamika. Ipagdiwang mo ang iyong emosyonal na pagpili sa kanya. Paano naman ang iba? Ikaw naman ang susunod. Batas 4. Ang santuwaryo ng pagiging tunay. Maaari akong maging aking sarili kapag nasa tabi mo. Isang makapangyarihang pahayag ito. Maaari akong maging ako kapag kasama ka. Hindi ito tungkol sa pagsuot ng pajama o hindi paglagay ng makeup. Darating pa yon mamaya. Ito ay purong, walang ingat na emosyonal na pagiging hubad. Sa sikolohiya, nangangahulugan ito na iniiwasan niya ang pagod-dulot ng pagkabalisa sa pagganap, na isang palatandaan ng sukdulang seguridad sa pagiging malapit. Ang endorphins ng ginhawa ay inilalabas bilang resulta ng iyong paglika ng isang lugar na walang paghuhusga. Ipinagtanggol ni Marcus Aurelius ang Stoicism na nagsasabing, "Maging ikaw mismo na parang nakikita ka ng isang taong tunay na nakakakilala sa iyo." Naging salamin ka na tumpak na sumasalamin sa kanya. Polaridad. Nagbibigay ka ng kalayaan, habang ang nanginghibabaw na lalaki ay nangangailangan ng kasakdalan. Isipin ang isang maulang gabi na tumatapik ang ulan sa mga bintana. Siya ay tumatawa ng hindi mapigilan at ibinahagi ang isang kakaibang gawi. "Maari akong maging ako mismo kapag kasama kita," pagamin niya. Ang iniisip niya, siya ang aking kanlungan, kaya hindi na kailangan ng maskara. Ulitin ang aral. Iyon ang pinakamagandang papuri. At maganda ka. Papalapit na ang aking mga pagka-eksentriko. Malugod na tinatanggap ang pagbabalik. Tandaan na ang pagiging tunay ay lumilikha ng pangmatagalang relasyon. Balewalain mo ito at hahanap siya ng kakaibang kalayaang iyon sa iba. Batas 5.
Ang kapangyarihan ng tunay na presensya. Pinaparamdam mo sa akin na nakikita at naririnig ako. Madali, ngunit makapangyarihan. Pinaparamdam mo sa akin na nakikita at naririnig ako. Hindi pansin, kundi malalim na pagpapatunay. Ang kanyang mga mirror neuron ay naa-activate ng aktibong pakikinig, na psikolohikal na nagsisynchronize ng kanyang mga emosyon na parang isang sayaw. Ang iyong focus ay parang magnet sa mundong puno ng mga distraksyon. 2 tainga, 1 bibig. Makinig ng doble, sabi ni Epictetus. Sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng kanyang mga kwento tungo sa isang pinagsasaluhang realidad, napagibayo mo na yon. Sa kabaligtaran, ang tagapakinig ay nananatili habang ang makikialam ay nawawala. Halimbawa, ikinukwento niya ang kanyang mga pangarap sa isang hapunan. Tumutango ka at naalala mo ang mga detalye mamaya. Sinasabi niya, pinaparamdam mo sa akin na ako'y nakikita at naririnig, na may kumikislap na mga mata. Sa sarili, nasa akin siya, hindi lang dito. Konklusyon, ipakita ang taos-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng pagsasabing, natutuwa ako, mahalaga ang sinasabi mo. Tawa, nagtatala ako sa isip, ang iba ay nasa ulap ng emosyon. Pinatitibay nito ang iyong hindi mapapalitan na katayuan. Tandaan na ang pakiramdam na nakikita ka ay mahalaga sa pagnanasa at hindi ito isang pagpipilian. Batas 6. Ang pagkakatugma ng mga kaluluwa. Naramdaman ko ang malalim na koneksyon sa iyo. Sa mahinahong tinig, sinabi niya, naramdaman ko ang malalim na koneksyon sa iyo. Pagkakahanay sa antas ng kaluluwa, hindi sa panglabas na antas. Dahilan. Sa psikolohiya, ang affective resonance ay ang pagsasabay ng mga emosyon na lumalampas sa wika. Milikha ito ng pinagsasaluhang kahinaan, hindi ng mga pagkakataon. Ayon kay Marcus Aurelius, ang tumutugma sa iyong kaluluwa ay bahagi na ng iyong pagkatao. Nakakonekta ka na sa kanyang espiritu. Polaridad. Ang lalim ay tumatagal, habang ang panlabas na alindog ay naglalaho. Tagpuo. Nagiging eksistensyal ang usapan habang naglalakad kayo sa ilalim ng mga bituin. Inamin niya, naramdaman ko ang malalim na koneksyon sa'yo. Ang iniisip niya, naguugong ang ating mga enerhiya, bihira, tunay. Obserbasyon. Tapat na sumagot. Naramdaman ko rin, hindi ito madalas nangyayari. Biro ni Leiten. Nagkatugma ang ating mga neuron bago pa man tayo. Bahagi ka ng kanyang panloob na mundo. Igalang mo ito o mawawala ang pagkakasundo. Batas 7. Ang hila ng emosyonal na grabidad. Namimiss kita kahit hindi pa tayo matagal na hindi magkasama. Aminin man. Namimiss kita kahit hindi pa tayo matagal na hindi magkasama. Tunay na pagka-attach, hindi pagiging malagkit. Sa psikolohiya, inaasahang aktibasyon. Hinahangad niya ang iyong presensya at iniuugnay ka sa positibidad. Seneca. Kapag ninakaw ng pagkawalay ang kapayapaan, masakit. Naging balanse mo na siya. Sa kabaligtaran, ang tunay na pagkakaugnay ay tumatagal, habang ang panandaliang kasiyahan ay naglalaho. Isipin mong makatanggap ka ng text message kinabukasan ng umaga pagkatapos ng date na nagsasabing, namimiss na kita. Pinapakalma ng enerhiya mo ang kaguluhan ko, naisip niya. Pinapangiti ako niyan. Ramdam ko rin ang paggamis, ang aral na dapat matutunan. Tawa. Huwag mo akong masyadong namimiss, baka maging spoiled ako. Tiyakin ang pagiging pantay. Ito ay pag-amen, hindi pagpipilit. Tanggapin mo ito bilang ebidensya na bahagi ka ng kanyang emosyonal na hinabing. Sa buod, kapatid, ang pag-ibig ng isang babae ay naipapahayag sa pamamagitan ng mga kodigo. Mga maliliit na pagbabago na naglalahad ng mga lihim na nakatago sa kanyang puso. Pinagsasama ng mga batas na ito ang karunungan ng Stoicism at mga trigger ng psikolohiya, mula sa agarang tiwala hanggang sa paghila ng kaluluwa. Kumilos ng may kontrol at magpaliwanag ng may karunungan. Dati, hindi mo sila pinansin sa iyong paghahangad sa mga ilusyon ng pagiging tuwiran. Hindi na ngayon. Kung magiging bihasa ka sa wikang ito, magagawa mong utusan ang kanyang pagmamahal, pati na rin ang kanyang atensyon.
Ito ay tungkol sa pagkontrol ng iyong emosyonal na espasyo, hindi tungkol sa pananakop sa iba. Alin sa mga senyales na ito ang hindi mo pinansin, mandirigma, at paano mo sila babawiin? Mag-iwan ng komento. Tayong lahat ay napapatingas ng iyong kwento.